Magandang umaga po sa inyo lahat, sa ating lahat mga katuto. Kumusta po ang ating umaga ng Sabado? Okay po ba ang lahat? Okay po ba ang lahat? Lahat na po ba ay gising? Lahat na po ba ay tumanggap ng biyaya? Aba, subukan niyo po munang gumising para alam ninyong may biyaya kayong natanggap. Kasi pag hindi po kayo nagising, ibig sabihin, wala kayong biyaya. Si Kalbo talaga, okay, aga-aga. Alright, mga katoto. Muli po tayong babalik sa atin pong usapan, talakayan, patungkol po sa baranggayan. So kahapon po ay atin pong tinalakay kung ano ang katarungang pambarangay, ano ang mga gawain at responsibilidad ng mga ito. At syempre, tinalakay din natin yung kabuuan ng General Barangay General Assembly. Tama po ba mga kabig? So ngayon po ang atin naman pong pagdidiskusyonan or ang akin pong tatalakayin ay patungkol naman po sa ating barangay tanod, sa ating barangay protection barangay protection Barangay Peace and Order Committee. Mga katoto, na isa din po sa organisasyon na napapaloob ng barangayan at napaka-importante po ang responsibilidad, ang gawain ng atin pong mga tanod ng ating Barangay Peace and Order, dahil dito po nakasalalay ang kaayusan, ang katahimikan, ang pag-unlad ng isang pamayanan. Aba, sino ho ang magkakagustong tumira sa isang lugar kung saan maya-maya may riot, kung saan maya-maya may kaguluhan, kung saan maya-maya di po ba may nakawan, talamak ang nakawan, talawa. Well, mga ganyang bagay hindi naman ho nasasawata, hindi naman po naiiwasan. Ano ho? At talagang nangyayari at mangyayari ho yan. Pero syempre, ang sinasabi ko po yung kabuuan. Kaya't mahalaga po ang partisipasyon ng atin pong mga barangay tanod o yung tinatawag nilang barangay pulis. Pero naalala ko, one time nadako ako sa Justice Hall ng Pasay at ayaw ng isang judge doon na tinatawag na barangay pulis ang ating mga tao nga naman. Kasi ang pulis, pag sinabi mong pulis, literally, ito talaga mga pulis talaga. Ang ating mga tanod, hindi naman po talaga mga pulis yan. So, ang sinasabi niya, inaagawan nyo ng titulo ang ating ang National Police na sila'y nagpakahirap, 4 na taon nag-aral, di ba? Tapos ito papasok barangay police. Well, totoo naman, mayroon naman pong may punto de vista kung sa legal na pag-uusapan ang huwis na yun, mga katoto. Alright. So, syempre sa barangayan, naandun po ang barangay tanod. Sabi ko nga kanina, hindi ho magiging maganda ang isang lugar, ang paningin ng mamamayan, ng tao, ng pangkalahatan kung isang lugar magulo. Di po ba? So, maganda, malaki ang partisipasyon ng ating mga tanod. Syempre, ang ating po mga tanod ang siyang humaharap sa mga issue, sa mga sumbong, sa mga, di ba, pag may kinalaman sa katahimikan at kaayusan. Di po ba? Araw-araw, ako po, mga katuto, nung ako po'y XO at kasalukuyan, no, dalawa ang aking termino, XO at saka secretary sa kasalukuyan. Ano ho? So, araw-araw ho ay may natatanggap tayong mga reklamo, mga hinaing ng ating mga kababayan. At araw-araw po yan, inilalagbook natin. May logbook po tayo, may talaan po tayo lahat ng sumbong na atin pong natatanggap sa tanggapan ng mga tanod, mga katuto, no? So napakamahalaga po yan dahil kapag ang isang issue, ang isang sumbong ay naaaksyonan kaagad, nabibigyan ng atensyon ng ating mga tanod maliban sa lupon. Ang problema po sa tanod ay yung agaran, no? Agarang aksyon. Halimbawa, yung kapitbahay nagsusumbong kasi yung kanyang motor ng kapitbahay niya nadudoon sa harapan, isamantalang may harapan din naman. So tatawag ngayon dito sa barangay, no? Tatawag ng lupon, pupunta dito sa barangay para magpa-blatter. Isumbong yung kapitbahay bakit yung kanyang motor nasa harapan ng kanilang tahanan. Di po ba? So mga ganong simpleng issue na
kagiyat na aksyon ang kinakailangan. May nagsumbong sa amin, pinipicturan yung bahay nila. Di ba? Pinipicturan nagpunta sa barangay, sa tanod, at bakit daw kailangang picturan ng bahay nila? May mga ganong klase ng issue na dapat agad-agad ihinaharap. Di po ba? Inaayos. Yun po yung tungkulin ng atin pong mga tanod. At syempre, kapag ka may mga responde, tulad niyan, may mga pamilya nag-aaway sa loob ng kanilang tahanan at kinakailangan ng suporta ng barangay. Actually, kung yun po yung issue ng pamilya, hindi po kami agad-agad nakikialam dyan. Pero kapag once na tumawag na yan sa barangay, agad ho tayong umaaksyon, tinutugunan kung ano ang hinaing ng atin pong mga tanod. At agad, pupuntahan, magre-responde ang mga tanod at iimbitahan ang involved doon sa kaguluhan sa loob ng pamilya at doon po aayusin kaharap ang XO. Ako po ang nag-aayos bilang executive officer. Ako po ang harap, ako po ang mamamagitan. At pagkakaroon ho ng kasunduan ang atin pong mga tanod. Siyempre, isa din sa responsibilidad ng ating mga tanod ang magpatrolya. Di ba? Ang magkaroon ng roving araw-araw. Hindi po pwedeng nakaupo lang ang ating mga tanod sa kanilang sa loob ng kanilang ng barangay ng office ng tanod. Ano pa nako, kung aircon pa yan, baka doon na kung hindi nga aircon, halos ayaw nang umalis sa upuan, di ba? Mali naman po 'yon. So isa sa mga responsibilidad ng ating mga tanod ay ang i-assist ang ating mga barangay officials para po masawata, mapigilan ang mga posibleng krimen na maaaring mangyari. Siyempre, pinag-iisipan, involved po dyan ang public safety ng kabuuan ng vicinity ng inyong barangay. Kasama din po dyan yung patrolya nga, yung pagroronda, lalo na po sa gabi, kung saan ay unang utos ng ating punong barangay yung curfew sa atin pong mga bata. Dahil mantakin mo, alas 11 na, nasa labas pa ang mga kabataan. Hindi kayang sawayin ng mga magulang na unang responsibilidad nila ang pangalagaan, ang kapakanan ng kanilang mga anak. Pero wala ho tayong magagawa, nandoon na yon. So nandoon sa labas, kailangan magpapatrolya ang ating mga tanod para mapauwi sila, magkaroon ng kaayusan kasi nandoon sa labas mga kabataan nagsisigawan. May matutulog na maaga kasi maaga ang pasok. Mayroon hong home study, work from home. Tapos may mga bata na maiingay sa labas. So concern po yan ng atin pong mga tanod na kailangan ay pauwiin pagdating ng 10 o'clock, pauwiin ang mga bata sa kanilang mga tahanan. Di po ba? At syempre, ang isa din sa mga responsibilidad ng ating mga tanod ay mag-report, sa kung anumang klase, kung may krimen man yan, kung may sunog man yan, kung may aksidente man yan, kung may public disturbance o may kinalaman sa environmental degradation activities. May nagtatapon ng basura, walang patumangang pagtatapon ng basura, di ba? Na hindi naman dapat. Ayan, ay responsibilidad ng ating mga tanod na pigilan o pagsabihan o sawatain ang mga ganong klase ng gawain. Kasama din po siyempre dyan yung pagre-report sa mga taong medyo suspicious persons, yung mga kahina-hinala ang kanilang mga gawain, mga tao na sa tingin mo mukhang hindi gagawa ng maganda, kailangang i-report ka agad yan sa ating punong barangay. At syempre yung mga surveillance on crime breeding areas, ito po yung baka mamaya itong lugar na ito, itong bahay na yan, ay mukhang lagi araw-araw ang daming tao, kalalakihan pa. Mayroon mga babae pero mas marami ang mga lalaki at mga hitsura talagang, di ba? So kailangan din po yung ipaalam kaagad sa pamunuan ng barangay. At syempre yung mga executions ng mga warrants, pagpapatupad, halimbawa may mga summon na kailangang ipadala
sa atin pong sa mga respondents and complainants para sa kaalaman nila kung kailan at saan ang hearing gaganapin. Siyempre kasama din na trabaho ng ating mga tanod ay yung atin pong yung coordinate sa ating barangay officials ang may kinalaman sa katahimikan, kaayusan ng ating barangay. At iba pang mga siyempre yung traffic sa community, kailangan din po yan na mabantayan ng ating mga tanod. Ano po, at direct na ipaalam sa ating punong barangay. Alright? And siyempre, ang ating mga tanod, nagdidepende sa dami yan, sa kung ilan ang kailangan ng isang pamayanan. Sa amin po dito sa Barangay 178, dati po mayroon kaming 31 na tanod. Subalit ngayon ay 11 na lang. Nagdidepende sa kung magkano ang kayang pasahurin ng ating, well, hindi po sahod ang tawag doon, allowances lamang po sa ating mga tanod. At syempre yung binibigyan natin ng mga responsibilidad bilang tanod, yung may kakayanan na magresponde sa oras ng mga emergency, sa oras ng pangangailangan, para ang katahimikan ng ating barangay ay patuloy na maging maganda, dahil yun din po ang tinitingnan ng pamahalaan, ng ating lokal na pamahalaan ng lungsod ng Pasay, ang katahimikan ng isang barangay at kung paano kikilos gagalaw ang ating punong barangay. Alright, so sana po mga katoto, nako, nagkakamali ako, ay mayroon po na naman akong na-share sa inyong kaalaman patungkol po sa barangayan. Maraming salamat po and magandang umaga sa ating lahat. Bye-bye!